Aloha. Araw-araw habang hinahatid ko ang anak kong lalaki sa school, dumadaan kami sa isang sementeryo. Sa gilid neto, may ribulto ng isang nakangiting angel na nakaharap sa kalsada. Nakaunat ang isang kamay neto, parang kumakaway sa mga dumadaang sasakyan. Sa tuwing dumadaan kami, kumakaway rin kami pabalik. Naging parte na iyon ng umaga namin. Papa, kaway tayo kay kuya. Laging sabi ng anak kong si Charlie habang dumadaan kami. Kapag kumakaway ako, napapangiti at natatawa naman siya. May mga umaga pa nga na ginagawa naming laro ang bato-batopik. Laging papel ang pinipili ng rebulto kaya lagi kaming nananalo at nagtatawanan. Hanggang isang umaga, nagbago ang lahat. Habang dumadaan kami sa sementeryo, tutok na tutok si Charlie sa tablet niya. May nilalaro siyang kung ano. Pagsapit namin malapit sa sementeryo, bumagal ang trapiko. Huwag mong kalimutang kumaway kay kuya. Hindi man lang niya inalis ang tingin niya sa screen. Basta itinaas na lang niya ang kamay niya at kumaway ng walang gana sa rebulto. Huminto ng tuluyan ang trapiko kaya napatingin ako sa anak ko. Abala pa rin sa laro niya. Grabe, ang bilis niyang lumaki. Hindi magtatagal, ihahatid ko na to sa college. Napatingin ako sa rebulto. Kakawayan pa kaya namin siya kapag nasa college na si Charlie? Itinaas ko ang kamay ko para maglaro uli ng bato-batopik. Pagkabato ko ng gunting, hindi ako makapaniwala sa nakita ko. Natalo ako? Bago ko maproseso ang nangyari, bumasina ng malakas ang sasakyan sa likod ko. Umuusad na uli ang trapiko. Napataranta ako at inapakan ng silinyador. Nababaliw na ba ako? Natalo ba talaga ako sa bato-batopik laban sa rebulto? Napatingin ako kay Charlie. Charlie, anak, nakita mo ba? Gumalaw yung rebulto. Dahan-dahan niyang inangat ang tingin mula sa tablet niya at napabuntong hininga. Papa naman hindi naman gumagalaw mga rebulto. Pagkasabi niya nun, bumalik agad siya sa paglalaro. Napangiti na lang ako. Oo nga naman. Binibiro lang kita. Pagdating namin sa school, agad siyang bumaba ng sasakyan. Habang umaalis ako, naisip ko, kailangan ko na talagang matulog ng maayos. Kung ano-ano na lang yung nakikita ko. Kinagabihan, nang sunduin ko si Charlie, pagsakay pa lang niya ng kotse ay sinabi niyang masakit daw ang mga binti niya. Tinanong ko kung naglaro ba siya ng mga sports sa school. Napakarami niyang binanggit na sports. Sa dami, parang napapagod pa rin ako sa pakikinig. Natural lang yan, anak. Pagod lang ang mga paa mo. Kapag masyado kang maraming nilalaro, sasakit talaga yan. Magpahinga ka lang ngayong gabi. Ilang araw lang, mawawala rin yan. Pero lumipas ang isang linggo. Reklamo pa rin siya ng reklamo na sumasakit ang mga binti niya. Kaya dinala namin siya sa doktor. Habang sinusuri siya, napakunot noo ito. Napakatigas ng balat niya. Pati ang mga kalamnan niya. Hindi dapat ganito kakapal at katigas sa mga muscles ng batang ganitong edad. Pinag-CT scan siya, pinag-test, kumuha ng kung ano-anong laboratory exams. Pagkatapos ilagay ng doktor ang lahat ng resulta sa computer, bumalik siya, dala ang diagnosis. Mukhang may hypertonia ang anak niyo. Huminto siya sandali bago nagpatuloy. Malubha ito. May pinsala ang central nervous system niya kaya sobrang higpit at tigas ng mga kalamnan niya kumpara sa mga normal na bata. Kakailanganin niya ng maintenance na gamot at occasional therapy. Sa ngayon, kung tama ang gamutan, maaari pa rin siyang mamuhay ng halos normal. Malamang hindi na siya magiging atleta paglaki, pero kaya pa rin niya magkaroon ng normal na buhay kung aalagaan natin siya. Malaki ang posibilidad na makakaranas siya ng pananakit habang buhay, sabi ng doktor. Habang papauwi kami, hindi ko alam kung ano ang dapat kong maramdaman. Habang buhay nang masasaktan ang anak ko. Paulit-ulit kong kinukumbinsi ang sarili ko. Pwede pang mas malala. Libo-libong magulang ang mas masakit pa rito ang narinig sa mga doktor taon-taon. Habang dumadaan kami ulit sa sementeryo, may napansin ako. Yung braso ng rebulto. Ganito ba talaga kataas yun dati? Papa, naputol lang iniisip ko.
Makakapag-basketball pa ba ako? Napatingin ako kay Charlie. Siyempre naman anak, makakapag-basketball ka pa rin. Sundin lang natin yung mga stretching na sinabi ng doktor at inumin mo lagi yung gamot mo. Ngumiti siya habang nakatingin sa bintana. Hindi niya alam kung gaano kalaki ang magbabago sa buhay niya. Lumipas ang mga linggo, nagsimula siyang mag-occupational therapy. Pero imbes na gumaling, lalo pang lumala ang kondisyon niya. Mas tumitigas ang mga kalamnan niya. Unti-unti rin daw namumutla ang mga balat niyang dati ay laging puno ng buhay. Nagpunta kami sa kung sino-sino espesyalista, pero iisa lang ang sinasabi nila. Isa ito sa mga pinakamalalang kaso ng hypertonia na nakita namin. Habang tumatagal, halos hindi na siya makalakad. Bawat hakbang, parang impyerno sa sakit. Mas lalo pang naging malupit ang occupational therapy. Parang torture na. Bawat masahe, bawat stretch, bawat galaw, napapaiyak siya sa sobrang sakit. Hindi na kinakaya ng katawan niya. Hanggang sa dumating ang araw na kinailangan niya ng gumamit ng wheelchair. Noong una, sobrang saya pa niya. Nakikipagkarera pa nga siya sa mga kaklase niya gamit ang electric wheelchair. Pero hindi nagtagal, napagtanto rin niyang isa pala iyong kulungan. Araw-araw, unti-unti siyang nanghihina. 1 taon matapos ang unang diagnosis, narinig namin ang salitang ayaw marinig ng kahit sinong magulang. Wala na kaming magagawa para sa anak niyo. Ang kaya na lang namin gawin ay kontrolin ang sakit. Sobrang tigas na ng mga kalamnan niya na halos hindi na siya makahinga. Makalipas ang 1 linggo, matapos sabihin ng mga doktor na wala na sila magagawa, bumiyahe kami papunta sa isang espesyalista. May isang experimental treatment daw sa Europe. Baka sakaling mailigtas pa siya. Habang dumadaan kami sa sementeryo sa huling pagkakataon, ginamit ni Charlie ang natitira niyang lakas para magsalita. Papa, kaway tayo sa rebulto. Parang leon ang lakas na kinailangan niya para lang maiangat ang isang braso. Napatingin ako sa rebulto habang pinipigilan kong umiyak at tumigil ang tibok ng puso ko. Lalong lumaki ang ngiti ng rebulto. Pinapakita ang mga matatalim ng ngipin at ang mata nito ay kumikinang ng dilaw. Tumalon ito sa kinatatayuan nito. Kumaway ito sa amin. Pagkatapos, lumipad ito gamit ang mga pakpak sa likod niya habang papalipad papunta sa himpapawid. Unti-unting nagkulay rosas ang dati nitong kulay abong balat. Parang nabuhay. Charlie, nakita mo ba? Gumalaw yung rebulto. Wala siyang isinagot. Napatingin ako sa kanya. Nanigas siya. Kulay abo na ang mga balat niya at wala ng buhay ang mga mata. Pinaharurot ko ang sasakyan papunta sa pinakamalapit na ospital. Umaasang maililigtas pa namin ang anak kong si Charlie. Pero huli na. Wala na siya. Sinubukan kong sabihin sa mga doktor ang tungkol sa rebulto. Pero walang naniwala sa akin. Hindi ko alam kung paano. Pero ninakaw ng rebultong iyon ang anak ko. Akala nila nababaliw lang ako dahil sa depression. Pero alam ko yung nakita ko. Kaya sinulat ko ito at ipinadala dito sa Ang Ligaw na Kaluluwa YouTube channel bilang babala sa lahat ng magulang. Huwag na huwag ninyong hayaang kumaway ang mga anak nyo sa kahit anong rebulto dahil hindi nyo alam kung kailan ito kakaway pabalik. Maraming salamat sa pakikinig, kaibigan. Kung nagustuhan mo ang storya natin ngayong gabi, pwede mo bang bigyan ng like ang video na ito? At kung talagang kinalabutan ka, siguraduhin mag-subscribe para sa mas marami pang kwento galing sa Ligaw na Kaluluwa.